Malapit na si Tatay Digong. Ito na. Ito na si Tatay Digong. Ito na si Tatay Digong, guys. Ito na si Tatay Digong. Ito na si Tatay Digong, guys. Kung nakita nila si sasakyan ng Tatay Digong, yan nangyari, guys. Dumating na. Sinakita, sinakop na buong kalsada. Ayan, Tatay Digong. Kaway lang, Tatay Digong. Grabe, oh. Tatay Digong, dumating na. Ayun, kumakaway si Tatay Digong, oh. So guys, andito tayo sa Batasan. So ito yung mga supporter po ni Tatay Digong. So ang balita po natin, kakaway po si Tatay Digong po, no. So para makita rin po na supporter. So tara, silipin natin kung ano yung mangyayari dito. So ayan, ang dami. Naglabasan sila, may program. Dahil nga natutuwa si Tatay Digong na may mga supporter siya. Nakita niya mayroong nagpakita na ng suporta yung mga tao dito kay Tatay Digong. So at least kahit makaway po ni Tatay Digong yung mga supporter niya, pero hopefully makababa po, no. Pero yung pinayagan daw yung kakawayan. So kakaway daw si Tatay Digong. So nandito tayo sa Batasan. Doon na yung House of Representatives. Dito yung naganap yung program. Dahil nga hindi sila pinayagan doon sa pinakaharap, maraming mga VIP. So doon sila nag-program, no. So dito, Like and share nyo na. palike and share. Eto na, papunta na si Duterte. Tatay Digong kakaway. Pre, kakaway. Nako, eto na si Tatay Digong. Hoy, maganda kung bumaba si Tatay Digong mag-speech, no. So ayan, ito yung mga lahat ng supporter, no. Then marami pa doon. Eto na, nagpakita na yung mga supporter ni Tatay Digong. Protect PRRLD. Saludo sila kay War. Ito si Attorney Vic. Pahaba. And dami, guys. So nandito pa rin po tayo sa labas kung saan magkakaroon. Kasi yung hearing ng Quadcom. So kahapon na-cancel pero ngayon po ay tinutuloy. So 100% kadalo po si Tatay Digong. So ayun yung inaabangan po nila. Pagtitipon nyo itong support na ginagawa po ninyo. Ito ay pagbibigay paggalang sa pagbisita ni Pangulong Duterte dito sa lungsod Quezon at pagkilala sa kanyang nagawang kabutihan doon sa Warangwag. Alamin nyo, itong Batasan Hills, Barangay Batasan Hills, very very significant dahil nandito si Konsehal Rani Ludovica na dating barangay captain ng Batasan Hills. At lahat ng residente dito sa Batasan Hills alam kung gaano katalamak ang problema sa droga. Alam ni Konsehal dating Kapitan Rani. Pero nung namuno si Pangulong Duterte, lahat sila'y nagbenepisyo, nawala yung masasamang loob. And they were able to reclaim the streets, the roads, at yung lansangan laban sa mga masasamang loob. And this is our way of thanking President Duterte and showing our unwavering support. Kasi dito sa pinapakita po ninyo na suportado yung war on drugs sa Duterte administration. Yes, because you and I, we also have our own personal war on drugs. Before you were admitted into your work, they asked you for a negative drug test. So
nangyayari ang war on drugs sa mga personal nating buhay araw-araw. Hindi tayo kukuha ng kasambahay na adik. Hindi ka kukuha ng driver ng iyong mga anak na adik. Hindi kukuha ng reporter ang isang news media outfit na adik. So may war on drugs tayo. At marapat nang nagawin ng Pangulo kahit sino pang Pangulo. Why? Siya ang ama ng Republika ng Pilipinas. Dapat lamang nabantayan niya ay yung mga anak niya. Sir, komento nyo sa mangyayaring Quadcom na dapat wala ng Quadcom ngayon pero nagkaroon dahil President Duterte initiate na patunay pinagpigitan na napupunta siya dito ngayon sa I Batasan. don't think President Duterte initiated anything. In fact, he was invited. And when he was here and he was ready, in-answer. Ang sinasabi lang niya, look, he's almost 80 years old. And you make an old man travel every now and then. Wala nang income, wala na lahat. So ang kanya, he's just would want to make better use of his time. Since pinalipad niyo na siya from Davao, ituloy na lang sana yung hearing. At ito na nga ang nangyari. So, papasok ba kayo, sir, sa loob? No, we are not allowed. We are not allowed. In fact, kung makikita mo yung disparity sa treatment, kaming mga pro-Duterte supporters ay linagay dito. Samantala, may mga kaliwang grupo nandoon sa gate ng Batasan. Dito, ito, undeclared martial law ito. Ito yung malinaw na suppression. Sir, paano yun? Siyempre, ikaw ay dating kasama ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ito may talagang... I will always side with the Filipino people. My loyalty is not with a single politician, but with the Filipino people. At kapag hindi na sinusunod yung pag-usapan yung covenant with the Filipino people, at iba na ang ginagawa, tatalima ako sa aking sumpa na aking pagsisilbihan. Walang iba kundi ang mamamayang Pilipino. Sir, thank you very much. Thank you. So guys, andito tayo sa labas kung saan dito po dadaan mismo sa harap po natin si Tatay Digong. So lahat po yan na nakikita nyo ay supporter po ni Tatay Digong, no? Yan. So dito, hanggang dito, so possible dito mag-umpisa. Hopefully na, kasi kakaway daw 100% kakaway. So hopefully na bukod sa kaway, so dito naman doon sa kabila, no? So lahat yan, supporter po hanggang doon po. Kabilaan po. So dito tayo, lakad tayo sa kabila. Nagpakita po ng suporta ang mga supporter po ni Tatay Digong sa gaganapin pong hearing po sa Quadcom. Natuloy po ang hearing at 100% po matutuloy po si Tatay Digong at parating na raw, nasa biyahe na. So inaabangan natin yung pagkaway ni Tatay Digong, no? So ito yung pinakadulo. So nag-aabang din yung mga media. Protect PRRD, yes to war on drugs. Ayan, oy, may sumayaw na. May sumayaw na. Kakahintay kayo ito, PRRD. So abangan natin yan. Sa ganyan naman kapag nakita niyang you know, sabay-sabay you know. Eto, basta tayo ng mga nasa plakad nila. Kami ang mamamayan ni President Duterte. Maraming salamat. Salamat kay Tatay Digong. Yan, Philippine Great Again, sabi sa mga nakasulat po sa so lahat naghihintay po sa pagdating po ni PRRD. Ito na ba? Malapit na. Wait lang. Dito tayo, pakita natin yung mga supporter muna. So dito, ayan, pinakita ko na yung side na yan. Dito sa kanan, pakita ko naman po yung kabilang side. Kung gaano karami po yung supporter po ni Tatay Digong na pumunta para pagpakita po ng suporta po. Kasi dadalo ng hearing. Actually, eto, talagang sinabi ni Tatay Digong na pupunta siya. Talagang itutuloy niya kahit cancel. Kaya nga napilitan yung Quadcom na ituloy po kahapon. Actually, mga madaling araw, mga gabi na yun alanganing oras na sinabi na tuloy ang masaya, maganda to. At masaya ang mangyayari mamaya, no? Mainit yan mamaya.
Kasi sa senador, 'di ba? Hinarap ni Tatay Digong itong sa